Dalawang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang pirmado na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla laban sa mga kontratista at opisyal ng DPWH. Ayon kay Remulla, para hindi paghinalaan ang mga taong nasa lookout order, hindi sila dapat umalis ng bansa. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Inilabas na ng Department of Justice o DOJ ang mga pangalang nasa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na pinirmahan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla base sa request ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta at ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. 43 individual ang nasa consolidated ILBO. Nangunguna sa listahan sa ILBO ay ang kontratistang si Sara Diskaya at ang kanyang asawang si Pacifico Diskaya. Inaprubahan ng ILBO sa gitna ng ginagawang investigasyon ng Senado at Executive Branch matapos pumutok ang mga anomalya sa flood control projects. Gamit ang isang ILBO, imomonitor ng Bureau of Immigration ang pagbiyahe ng mga nasa listahan. Pero hindi nila ito pwedeng harangin sa kahit lalabas ng Pilipinas. Iba kasi ito sa whole departure order na ini-issue ng korte para hindi makalabas ng bansa ang mga partikular na individual. Pero papala ni Secretary Remulla, mas makabubuting huwag silang aalis ng bansa ngayong may lookout bulletin order na para sa kanila. Sana, wag muna. Kasi pag sususpetsahan kayo na gusto nyo tumakas, diba? Wag naman gano'n. Kaya nga nalagyan natin si lookout bulletin. May mga katanungan sila sasagutin na mahaba. Pag sila'y sumikap na lumabas ng bansa. It will not be a pleasant experience. Kasi government concern yan. It's a precautionary measure that we are doing so that they will be discouraged from traveling out of the country. Inimok din ni Remulla na magsalita ng mga ito at isauli ang anumang perang nakuha nila mula sa proyekto para hindi sila makasuhan. Pwede anyang lumapit ang mga iniimbestigang opisyal ng DPWH at mga kontratista sa mga piskal na kilala nila sa DOJ. The truth will always set them free, so to speak. Mauna silang magsabi, may pag-asa silang makalibre. I mean, with restitution, of course. Kung may damage sa gobyerno at meron silang kinita, solid nila yung pera, pero they will have to testify. Some people will have to testify. Yung mauna mag-testify, hindi hahabulin na batas. Una nang iginiit ang kampo ng Diskaya na wala silang ghost projects at handa silang humarap sa anumang investigasyon. Samantala kinansila na ng Philippine Contractors Accreditation Board ang lisensya ng 9 na kumpanya na umano'y pag-aari ng pamilya Diskaya kabilang ang St. Gerard Construction, Alpha and Omega at ang St. Timothy Construction Corporation. Nasa kustodiya na rin ng Bureau of Customs ang 28 luxury cars ng pamilya habang sisimula na ng BIR ang pag-audit sa kanilang mga negosyo. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNA News.